Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa mag-amang tahimik na naninirahan sa simpleng pamumuhay, ngunit isang pagsubok ang dumating nang may tulungan silang babaeng sugatan. Ang pelikulang ito ay ang American action crime drama film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Hunting Season. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Isang gabi sa isang bar, dumating ang lalaking nakapang-cowboy na nagngangalang Alejandro. Nilapitan siya ng waitress na si Lizzie upang alamin ang iinuman niya. Humingi lang ito ng kahit ano pero nang ibigay ang inumin hindi niya pinaalis ang waitress dahil mayroon siyang hinahanap na tao na nagngangalang Jensen. Hindi sana ito pansinin ng waitress pero ayaw siyang paalisin ng lalaki dahil alam pala nitong kasintahan niya si Jensen. Si Alejandro ay ang leader ng sindikato na nagpapatakbo ng droga sa Oklahoma at may atraso sa kanya ang taong kailangan. Pinapahanap niya sa waitress ang kasintahan nito at nagbanta na huwag siyang takasan dahil may mata ito sa kahit saan. Sa labas, may lalaki nakakita sa ginawang pananakot ni Alejandro sa waitress, ngunit hindi rin pala ito basta-basta kung saan pinatulog ng kriminal ang nakialam sa kanya. Samantala, sa liblib na kagubatan sa Oklahoma, ang mag-ama na si Baudrey at ang anak na si Tag ay simple lang namumuhay ng disiplinado at malayo sa kabihasnan, ngunit may madilim na nakaraan si Baudrey na nagtulak sa kanyang manatili sa malayo upang maprotektahan ang anak. Sa araw ng kaarawan ni Tag naghanda si Baudrey ng surpresa sa anak bago ito umalis para pumunta sa bayan upang mamili ng kanilang kailangan. Paggising ng dalagita masayang-masaya ito makita ang regalo ng ama. Matapos nito ay nagpunta si Tag sa ilog para mamungwit na madalas niyang ginagawa. Abala naman ang ama sa pamimili ng kailangan para sa kanilang cabin ngunit nang pauwi na ang bata matapos mamungwit mayroon siyang nakita sa ilog. Pag-uwi ni Baudrey masyadong tahimik ang kanilang bahay. Hinanap niya ang anak pero hindi niya ito makita hanggang sa dumating ang bata na nagmamadali at isinumbong ang natagpuan. Agad pinuntahan ng mag-ama ang nakita ni Tag kung saan may natagpuan sila roon na isang nag-aagaw buhay na babae. Punong-puno ito ng galos sa katawan at may tama ng bala na agad binigyan ng mag-ama ng paunang lunas dahil ayaw itong magpadala sa ospital. Matagumpay na nailigtas ni Baudrey ang buhay ng babaeng sugatan at inalagaan ng anak. Binati niya din si Tag sa ipinakitang tapang kanina, at nagbili na wag na muna siyang lumabas dahil kailangan niyang bumalik sa bayan para bumili ng gamot. Kinabukasan ng magising ang babaeng sugatan na kapusos ang mga kamay nito bilang pag-iingat, nagpakilala ang babae na nagngangalang January. Sa bayan matapos mamili ni Baudrey ng kailangan, nakita niya ang kaibigang sheriff kasama ang bagong partner nito at nagbatian lang ang dalawang magkaibigan, pero wala itong sinabi patungkol sa natagpuan nilang sugatang babae. Pag-uwi ng bahay naabutan niyang nasa maayos na ang lahat matapos asikasuhin ng anak ang babae, ngunit may napansin si Tag na madaming tato si January at natanong sa ama kung may tato din ang kanyang ina dahil ang alam niya pumanaw na ito. Nang gabing yun, inalam ni Baudrey lahat kay January ang tungkol sa pagkatao niya kung paano ito napadpad roon. Sinabi nitong pag-uwi niya ng apartment na tagpuan niya na lang ang kaibigan na si Leslie na hawak ng lalaking nakamaskara. Dinala ang dalawa sa gubat at pinatay ang kanyang kaibigan, sa kabutihang palad nakatakas siya sa mga dumukot sa kanila ngunit tinamaan ito ng bala bago nahulog sa ilog at mula doon hindi na siya natagpuan pa sa pag-aakala nilang patay na ito. Agad hinanap ni Baudrey ang kaibigan ni January sa ilog na sinasabi nitong kasama niyang dinukot. Dinagtagal na tagpuan niya nga ito sa gilid na wala ng buhay kaya ipinaanod niya na lang ito ng tuluyan. Nagmadali ding umuwi si Baudrey matapos malaman ang nangyari, sinalubong siya ng anak pero wala itong sinabi sa natagpuan ngunit kinukulit siya ng bata kung saan nanggaling ang ama. Ayaw na sanang magsalita ni Baudrey sa nangyari pero para na din ito sa kaligtasan ng anak. Nag-alala siya sa panganib na dala sa kanila ni January dahil hindi basta-basta ang gustong pumatay sa kanya matapos matagpo ang sumabog ang utak ng kaibigan. Nagmadaling nagtungo si Baudrey sa bayan upang ipaalam sana sa kaibigang sheriff ang lahat, ngunit hindi ito sumasagot sa tawag niya habang naiwan naman si Tag na nakakwentuhan si January at nakapalagayan na niya ito ng loob, dahil naalala ng bata ang ina sa kanya. Samantala, ang sindikato natagpuan na ang hinahanap nilang tao na nagngangalang Jensen, na may atraso kay Alejandro sa isang transaksyon ng ipinagbabawal na gamot, upang turuan ito ng leksyon hindi nakaligtas maging ang kanyang pamilya.
Nagdaan pa ang mga araw, unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ni January. Isinama ito ni Baudry sa bayan para masuri ng doktor, ngunit habang nasa biyahe sila nadaanan niya ang kaibigan. Natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Jensen sa ilog kung saan isa din pala itong alagad ng batas na napag-alamang kasabwat ng sindikato sa ilegal na operasyon, subalit habang nag-uusap ang dalawa ang kasamahan ng sheriff nakita ang sasakyan ni Baudry at nakilala si January, na pinapalabas niya lang sana sa kaibigan na pamangkin niyang bumisita sa kaarawan ng anak. Ang bagong pulis ay nagtatrabaho sa sindikato, dahil dito nalaman ni Alejandro na buhay pa ang kaibigan ni Lizzie sa pagkakaalam niyang patay na ito. Galit na galit ang kriminal sa nalaman at ipinakita sa mga tauhan kung ano ang dapat nilang gawin. Nang gabing yun, may sasakyang dumating sa labas ng bahay nila Baudry na mga tauhan ni Alejandro. Nagpanggap ang mga ito na naliligaw lang at hinahanap ang kapatid na babae na nagngangalang January. Nagpanggap din si Baudry na hindi niya ito kilala, ngunit mapilit ang lalaki na may binabalak na masama, pero lumabas si Tag nang mapansin na nagkakainitin na, buti na lang umalis din ang dalawang lalaki sa lugar. Nang malaman ng bata na ito ang may kagagawan kay January, gusto niyang ipaghiganti pero tumanggi ang ama dahil hindi nila ito laban. Nang matutulog na ang lahat, bumalik na naman ang kalalakihan. Nagising si January habang naunahan ni Baudry ang naiwang driver, ngunit sa loob nakita si January ng lalaking nagtangka sa kanyang buhay. Dumating si Tag para sana iligtas ito pero hindi niya nagawang maiputok ang baril, buti na lang may nakuhang patalim si January. Napatay din ni Baudry ang driver at agad sinuri ang nangyayari sa loob ng bahay. Sa kabutihang palad wala na itong ibang kasama at sinunog na lang ang katawan ng dalawang lalaki upang linisin ang naiwang kalat. Sa nangyari nakaramdam ng konsensya si Tag sa hindi niya nakalabit ang baril sa takot. Nakapag-isip-isip si January na madadamay ang mag-ama sa kanya kung mananatili pa siya doon. Nakiusap ito kay Baudry na dalhin siya sa kahit saan upang hindi na sila balikan pa. Sumang-ayon na din si Baudry dahil mas iniisip niya ang kaligtasan ng anak. Agad nitong hinukay ang nakatagong pera sa kakahuyan para sa mga kailangan at nakipagkita sa kaibigang pulis. Nalaman niya ang lahat na ang natagpuang patay na pulis ay kasabwat ng sindikato sa pagpapatakbo ng ipinagbabawal na gamot. Natagpuan na ang kasintahang napatay ngunit nawawala ang kaibigan ng gabing yun. Sinabi na ni Baudry na nasa kanya ang babae na natagpuan ng anak na sugatan. Nang malaman ng sheriff, nag-alala siya dahil maaari nila itong ikakapahamak, kaya nakiusap si Baudry na siya na ang bahala sa babae na mailayo roon. Nasa labas na din si January at Tag na nag-aantay sa kanila. Paglabas ng dalawa na may plano para dalhin si January sa malayo, nagpaiwan muna sila para mag-usap at binigyan ito ni Baudry ng pera na magagamit sa kanyang mga kailangan. Matapos nito ay isinama na ng sheriff si January para dalhin sa malayong lugar, subalit hindi nila namamalayang may nakasubaybay pala sa kanilang tao. Pag-uwi ng bahay, masama ang loob ni Tag sa ama sa pag-alis ni January dahil napamahal na ito sa kanya at naalala niya ang ina. Ngunit kailangan itong gawin ng ama para lang din sa kanilang kaligtasan nang hindi masangkot sa gulo. Kinabukasan, hindi mapalagay si Baudry kaya nang magising ang anak, nagpunta sila sa bayan para kumustahin ang sheriff, ngunit hindi ito sumasagot sa kanyang tawag. Nagpunta na sila sa istasyon ng pulisya upang personal itong makita habang pinabili na muna niya ang anak ng gusto nito. Wala sa istasyon ang kaibigan ni Baudry, ang tanging naroon lang ang partner nito at kinausap siya ng masinsinan sa labas, kung saan binalaan siya sa pakikipagkaibigan sa sheriff na baka masangkot sa kasong kanilang iniimbestigahan. Naghihinala ang pulis na may itinatago ang dalawa dahil naroon daw ito nang tumawag siya para sa kanilang pag-uusap. Wala nang sinabi si Baudry at umalis na lang sila ng anak, pero naghihinala na ito. Pag-uwi ng bahay, alam na ni Baudry na patay na ang kaibigan, pero inaalala ni Tag si January na baka patay na din ito. Nang gabing yun, dumating ang pulis sa bahay ng mag-ama para iligpit ang mga ito, pero hindi siya nagtagumpay dahil napaghandaan na ni Baudry ang lahat. Nang mahuli niya ang pulis, pilit niya itong pinapaamin kung saan ito din ang pumatay sa sheriff at ang babae dinala sa compound ni Alejandro, pero ayaw itong magsalita kung nasaan, kaya pinahirapan ito ni Baudry hanggang sa sumang-ayon siyang dadalhin ito sa compound. Bago umalis, may iniwang sulat si Baudry para sa anak, na inaamin itong hindi totoong patay na ang kanyang ina dahil gusto niya lang maprotektahan ang anak. Sinabi niya ang totoo na nakulong noon ang ina at ilang buwan nang nakalaya,
Lagi itong nagpapadala ng sulat para kay Tag pero sinisira niya lang ang lahat sa pag-aakalang pinuprotektahan ang anak pero ngayon napagtanto na niya na kailangang malaman ni Tag ang katotohanan. Matapos nito umalis na si Baudry patungo sa compound kasama ang pulis. Pagdating doon pinatay niya ang bantay ng gate para makapasok ng walang kahirap-hirap pero nakita sila ng ibang bantay hawak ang pulis. Paglabas ni Alejandro hinanap niya si January at nakipagsundo ng palitan. Ngunit naalala ng leader ng sindikato na nagdala siya ng 2 tao pero hindi na nakabalik kaya hindi ito pumayag. Tinangkang paikutan si Baudry mula sa likuran buti na lang naroon din pala si Tag sumama sa kanya ng palihim. Nang magsimulang nagkagulo ang mga ito tumatayong sniper si Tag ng ama mula sa likuran. Ngunit nalaman ng kalaban ang kinaroroonan niya, nang iligtas niya ang ama nakita din siya nito at nagpatuloy sa pakikipaglaban kung saan napasabog ni Baudry ang laboratorio ng sindikato. Tinangka namang ikutan si Tag ng kalaban, hindi nito alam na paghandaan na pala ng bata ang pagdating niya. Nakapasok na din sa loob si Baudry para hanapin si January roon, ngunit naunahan siya ni Alejandro at tinangkang patayin buti na lang dumating ang anak para iligtas ang ama at agaran na silang umalis. 1 buwan ang nakalipas, tuluyan ang gumaling ang mga sugat ni January at nagpaalam na rin ito sa mag-ama para magpatuloy sa buhay. Sa ngayon tanggap na ni Baudry na kailangan din makilala ng anak ang ina, kaya sinamahan niya ito para magkita sila sa unang pagkakataon at magkapatawaran para sa bagong simula. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!